Magandang umaga po sa inyo lahat. So nakakatuwa kasi may mga bagong faces ako nakikita. Si Tito, Nanay, Ate. So salamat at nandiyan kayo. So I believe hindi po aksidente na itong taon na to, 2025, kinatok ang puso ninyo ng Panginoon. So, alam niyo ba na may mga taong nag-pray sa inyo? So, wala akong katulad ng verses na in the past na before mag-pray. So, isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. 2025, ito yung year na pagtingnan nyo, ang experience ko lang, kasi nagpalinis ako ng bahay, the past days, kasi nawala ko palagi. Napansin niyo ba ang bilis ng oras? Never in my life na napansin ko ganun kabilis ang oras. Alam niyo ba, usually pag 10 o'clock, magpapakain kami ng mga nalilinis sa bahay, ilan lang sila. Kasi nakakasama ko yun yung buka, ilinisin, may maglalabaw, may magpaplansya. 10 o'clock. Tapos, 12 noon magla-lunch, 3 o'clock, ano na kami, merienda, tapos 6 o'clock uwi na sila. Pero this last week, nagulat kami, lahat kami busy, pagtingin namin, 11:30, wala pang nag-merienda sa amin. Grabe, diba? Tapos wala namang nagre-reklamo na nagugutom sila. Tapos nung nakapag-lunch kami, halos mag-aalas-2 na, nagmerienda kami ng hapon. Mas late pa, imbis na 3:30, halos 4:30 na. Ngunit ganito na ba ang nangyayari? Ang bilis ng panahon. Minsan, masisyak tayo sa mga nangyayari sa paligid. Ano pa? Di ba yung mga bagyo at lindol, dati hindi nililindol at pinapagyo yung mga countries. Tapos ano pa? Yung lately, yung Hollywood, kung nanonood kayo ng TV, alam niyo ba sa Hollywood kung gaano kalalaki ang pahay nila? Siguro yung mula sa unang kalsada hanggang kabilang kalsada, isang may-ari lang ito. Pero kalalaki ang pahay. So, sabi ko, Lord, bakit ano ba ang pinapaliwatig mo sa panahon na ito? Alam natin, nasunog ito. Nasunog. At kahit may pera sila, walang nagawa sila. Pero alam niyo, may mga Kristiyano sa lugar na yun, na yung bahay nila nag-stand. Meron rin namang nasunog kahit Kristiyano sila. And still, yung mga Kristiyano, patuloy silang nanalangin. Wala man silang sinisi. So mga kapatid, in this coming days, napakabilis ng takbo ng panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari in the future. But there is only one assurance na ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay ilalman ay hindi tayo iiwanan. Tayo lang ang mag-iiwan. Tayo ang mag-iiwan sa Panginoon. Maaaring nakata tayo sa mundo, pero marami kasi ng kapisihan na nangyayari. Pero natin hayaan na tayo ay makatang mundo. Let us focus ourselves to the Lord. Ito na yun. Kung dati yung quiet time yung konti lang, paminsan-minsan, gawin nyo ng daily, yung prayer natin intentionally, yung pag-attend natin ng church, by all means, ibaba natin yung mga bagay na nag-i-stop sa atin para hindi maka-attend ng church. Mag-attend tayo. Yung mga miyembro ng pamilya natin na hindi natin kasama at hindi pa sila dedicated sa Panginoon.
chill-chill lang tayo. Okay? Huwag masyadong seryoso. Mga bata, huwag pa chill-chill lang. Simulan natin, hayaan natin na ang Diyos ay maging makakari ng buhay natin. So, salamat meron kayong church. Salamat nandito si Pastor Bebo, si Pastor Rolly, sila dalawang Sister Eva, na tumutulong sa inyo upang kayo ay lumabos sa kanyang pagkakas. Be serious at this time because the Lord is serious this time. At hindi nyo ba ano nangyayari sa paligid? Pag bukas mo ng kahayagan, wala rin newspaper, pag bukas mo ng telepono, yung ABS-CBN, CNN, alam natin kung ano nangyayari. So, be serious at this time. So, tayo rin mananalangin. So, sana ay nagkaroon o ng tema ang itinuro sa araw na ito, yung 3 R's. Remember this one. Remember your family. Never neglect your prayer time. Isama niyo sila. Awak kamay kayo this time, lalo na sa mag-asawa. So, tayo muna tayo tumayo, tayo ay mananalangin kung meron po ba nitong mag-asawa na magkatabi. Kung magkatabi yung mag-asawa, sana yung mag-asawa, pag-pray natin. Tapos yung pamilya, magkatabi po ba yung mag-asawa. Kung yung mga nanay at tatay nyo nandito, kapigay sa nanay at tatay nyo o kayong pamilya. So, ipag-pray ko this time by family. Mahirap kasi na hindi kayo magkasundo. So, I'll give you time. So, kung medyo magkalayo kayo na mag-asawa, magkami kayo. Alam niyo ba na ang mag-asawa, kung meron kami passport na Nigerian siya tayo. Yes. Yes. Hello, Nigerian pastor. Sila ay mag-asawa, sila ay nasa ministry. In-encourage namin sila na ang mag-asawa, hindi ito basta-basta. Ang mag-asawa ay partnership. Yes. Ang ibig sabihin sa Hebrew word ng helpmate, ang ibig sabihin nito ay eser. Ang eser, ang ibig sabihin nito ay alay, magkakampi. Ang mag-asawa hindi magkaaway. Amen. Kayo ay mag-partner Amen. sa Panginoon. Kumbaga, hawak kamay. Parang ganito, dumating ng gera, nabasa ko dati, naging alay ang UK at ang US. Silang dalawa mag-ibang country. Mag-ibang country ito, mag-iba siguro yung mga principles, iba-ibang mga bagay. Pero the Lord mentioned yung word na essay at ang inisip ito alay. So, magkakampi. So, maaaring magkaiba kayo ng role, yung Amerika, magkaiba ng role at that time, pero magkaisa sila sa purpose upang maipanalo nila ang laban nila. Mga kapatid, kayo, yung mga may asawa, iisa lang kayo sa Panginoon. Iisa lang ang laban nyo sa Panginoon. So, ipaglaban nito. So, yung mga iba naman na wala dito yung asawa o nasa bahay, isipin nyo na yung mga asawa nyo ay katabi nyo rin. At you pray to the Lord na, Lord, sana po ay maunawaan ka kung ano ibig sabihin, bakit mo ako ibinigay sa kanya o bakit siya ibinigay mo sa akin. Mga kabataan, mga anak, I'm sure na kayo ay mga anak. So, may purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Maaaring ang iba sa inyo ay maging Joseph. Si Joseph ay naging businessman. Okay? Si Daniel ay politician. Siya ay umupo sa gobyerno ng iba-ibang hari. Some of you may be priest or priestess. Maaaring tawagin kayo sa ubasan ng Panginoon. Whatever it is, let this year 2025 be a year of exploit for the Lord.
po aksidente na ang iba sa amin, Panginoon, ay ginagamit mo na, Panginoon, sa iyong upasan, Panginoon. Lord, narito po kami ngayon sa oras na ito. Ang iba sa amin, Panginoon, ay mga estudyante, Panginoon. Lord, kami mga estudyante na pinili mo, Panginoon, hayaan mo kami maging ilaw sa paaralan na kami ay ibinala mo, Panginoon Jesus. May we be light of this world to our classmates, to our teachers, O Lord God, to our barkadas, O Lord God. Father, we pray in the name of Jesus, just as like David, just as like Lord Joshua, just as like Daniel, just as like Joseph, tinawag mo sila nang sila ay bata pa, mga 15, 14 years old and above. Lord, hayaan mo na ang bawat kabataan nito sa simula ng 2025, Panginoon, hayaan mo na maging ilaw, Panginoon, kung saan mo po sila sinadala, Panginoon. Pakatatagin mo ang kanilang pananampalataya, pakatatagin mo ang kanilang desisyon, Panginoon. Lord, strengthen their foundation of faith in Jesus alone, O Lord. Huwag mo pong hayaan na ang mga nangyayari sa mundo ang maging kaapakan, Panginoon, o maging pundasyon ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Nawa po pagamat sila ay mga bata pa, Panginoon, hindi pa sila hindog, Panginoon. Subalit alam ko na kaya mo silang kausapin, protektahan, Panginoon Jesus. Father, in the name of Jesus, we pray that you strengthen this youth, O Lord God. Use them, O Lord God, for the very purpose you have called them, O Lord God. Awagin mo po sila sa mga bagay at hinayin mo sila sa mga bagay na sila ay malalagdag, Panginoon. Sila ay magkakamali, Panginoon Jesus. Father, it is our prayer, O Lord God. Strengthen this youth, O Lord God. And may the very purpose you have called them, O Lord, ay ma-accomplish sa tamang panahon. Walang delay, Panginoon. Nawa po ang lahat ng pinagdadaanan nila, ang kakulangan sa salapi, ang mga worries, Panginoon. Ano kung bakit, Panginoon, ikaw po ang umayos dito sa kanila, Panginoon Jesus. Lord, kaya ang magpakita nawa na si Kristo ay buhay, na ang aming Diyos, Panginoon, ang siyang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When we even pray, O Lord God, yung mga kabataan na may sakit, Panginoon, na wala ito, Panginoon, wherever they are, O Lord God. Father, in the name of Jesus, let the healing flow wherever they are, O Lord God. Father, nasa ospital, nasa bahay man sila, Panginoon, whatever sickness, O Lord, let not that sickness stop from doing the very call that you have for your children, for your youth of these last days, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang pagbanal ng kamay mo, Panginoon, ang bumipo sa anumang uri ng sakit na mayroon sila, Panginoon Jesus. Lord, at this very hour, Lord God, hayaan mo po na i-strengthen ang kanilang immune system, O Lord God. Huwag mong hayaan na ang puyat, Panginoon, ang maging dahilan kung paano, kung bakit humihina ang kanilang immune system, Panginoon. Let them prioritize things, O Lord God. Salamat, Panginoon, at alam ko na hindi lang ang kabataan ang pinagagaling mo sa oras nito. Even those who are of their late ages, O Lord God, may be very personal to them. Whisper your voice to them, and may they feel the love through their family members, O Lord God. Father, we pray, O Lord, give them hope, O Lord.
Father, may we always have that heart to visit, O Lord God, other people, O Lord, to share your love to them, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, at lalo na sa panahon na ito na ang daming naglilibosyo at naghihiwalay na mag-aasawa, Panginoon. Father, we pray in the name of Jesus. Yung mag-asawa, pwede mag-awag kayo ng kamay. For those husbands or wives are not here, imagine nyo lang na ang asawa nyo ay nasa tabi nyo at magkakawag kayo ng kamay. Father, we pray, O Lord, that this couple, so Lord, these husbands and wives, O Lord, ikaw po ang nagtalaga sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang unite with them, O Lord God. Father, we pray, O Lord, may this couple, so Lord God, maintindihan nila ang mandate mo when Adam and Eve, O Lord God, na sabihin mo na sila ay, they are partners, they are a sir, O Lord God. Sila ay partner mo sa mundo nito, Panginoon, upang mapalaganap ang kaharian mo, Panginoon. Father, we pray, O Lord God, at this very hour, O Lord, let the very love of the Father flow from the husband, O Lord, to the wife, to the children, O Lord God. Even to those who are departed husband or wife, let, O Lord God, you at Buda, O Lord God, let the love of the Father flow through their children, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, ang mga tatay ay tumayo, Panginoon, sa pagkatawag mo sa kanila, Panginoon. Some of them, O Lord God, may have, O Lord God, grandchildren, O Lord, that this does not stop them, O Lord, from doing their role as the father and as the head of the family, O Lord God. Lord, sa oras na ito, patuloy mong hipuin ang mga kapatayan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, may they be able to do the mandate that you asked them, O Lord, when you have created them, O Lord God. Let love flow from the Father through the wife, to their wives, through their children, grandchildren, Panginoon Jesus. Father, we even pray, O Lord God, na ang mga wife, O Lord God, na tumatayo sa harapan mo, hawak ang kamay ng aming kanilang mga asawa, Panginoon. Father, nawa po ay maunawaan na what you have said that we need to submit as a wife, O Lord God. Hindi po ito ang bawas ng aming pagkatao. Hindi rin po ito bawas, O Lord God, ng mandate mo sa aming Panginoon. But we must order in the family, O Lord God. Lord, just as like the woman in Proverbs 30, hayaan mo ang mga kababaihan ito ay maunawaan nila kung bakit sinabi ng nanay ni Solomon na ang babae ng Panginoon, i-mention dito na napakaraming trabaho, and yet, O Lord, you have ordained this woman to be the help meet for their husbands, O Lord God. Nawa po ito ay nangyari sa bawat kababaihan dito, Panginoon. And we pray, O Lord God, na ang mga kababaihan, O Lord, even those, O Lord God, na magsisimula pa lang ng kanilang family, magkakaroon ng anak, Panginoon, and even those who have no children yet, O Lord God, kaya ako po na ang kanilang katawan handa sa pinagagawa mo bilang mga nanay, Panginoon Jesus, bilang mga asawa, Panginoon Jesus. Father, all of us, even grandparents, O Lord God, we have purposes in this world, O Lord. You have assigned individual roles to each one of us. Lord, sa oras na ito, hindi lang namin, Panginoon, ang katalimuhan, Panginoon, kung paano namin maka-accomplish ang purpose na ito sa bawat isa sa amin, sa role na ibinigay mo sa amin. Nawa po ito ay
number one in our family, Lord God. Salamat, Panginoon, na 2025, Lord, we will do good works, Lord God, as you have assigned it to us, Lord. Sa maliit ng bagay, Panginoon Jesus, gagawa kami ng mabuti, Panginoon, hindi para kami ay makita, Panginoon. Si Kristo ang makita sa bawat isa, Panginoon. Let the very love of God flow to each one of us, Lord God. Bind us with your love, Lord God. Bind us with your love. Bind us with your love. At nawa po ang mga kapatayan ay maging feeder ng iyong salita, hindi lang financially, Panginoon. Yes. Salamat, Panginoon, at talagang ang narinig mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At even, Lord God, wala ang mga anak, partners dito, Panginoon. Alam ko na in-honor mo ang design ng puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat at narinig mo ito at sa kampanya ng Panginoon. Ang sagot ay makikita namin visibly, O Lord God. For we know right now you have answered it, O Lord God. Maraming salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa Diyos na kailanman ay hindi nagpapagaya sa amin. Walang bagay na makapaghihiwalay sa amin sa iyo. Maganda man ito, problema man ito, Panginoon, ang lahat nito ay itinakamo for a very purpose. Maraming salamat na kailanman, hindi mo kami iiwanan. At ikaw na naman ako, ikaw ay tulungan na ito. Ito po